ordinary lang sa inyo na yung warrant of arrest hindi para sa hinahanap mo na tao. Papasok siya sa bahay mo. Anak ng putya, Supreme Court Justice ka pa naman. Ang warrant of arrest para sa ibang tao pero gusto ko siyang hanapin sa bahay mo. Ang address nito sa Antipolo pero nandito ka sa Quezon City. Gusto ko pa rin hanapin sa bahay mo. So yung ganun sa'yo, Bersamin, okay lang? Hayop ka? Huwes ka pa naman? Supreme Court Justice pa tapos putang ina yung mga ganyan sa'yo, okay lang? Dito tayo sa part na to. General Torre will be serving 1 year and 9 months if my calculations are correct. That means he will be one of the longest chief of the Philippine National Police to serve. Does this mean there are going to be more of activities that he has been doing in the past that we can expect in the future? Like, diba? Ito coming from a reporter. O katulad din, kasi ang absentee voting, mga bossing ha, yung absentee voting kasi, ang ano yan, ang unang bumoboto dyan is mga reporters, and then alongside them yung mga military personnel. So, alam natin na most of the reporters, most of the yung mga media man bumoto rin sa Duterte kasi nga absentee voting ang nanalo diyan Duterte. So itong mga itong mga reporters na ito, alam mo madalas kapag nagre-report sila, pagdating sa newsroom, pinuputol yung nire-report nila o yung amo nilang mga tukmol na may mga political agenda at saka mga siguro masasagasaan yung mga interest nung mga amo nila o pinuputol yung kaya itong mga military, mga media man, alam nila yung nangyayari at ayaw din nila sa ginagawa ng gobyerno na ito. So kung makikita mo, binoto nga nila Duterte binoto ng mga pulis Duterte, binoto ng mga sundalo Duterte. Tapos ang inilagay mo na ganito kabobo si Bongbong Marcos ganito siya katanga. Absentee voting says Duterte. Ibig sabihin, yung nangyari kay Pangulong Duterte, ayaw ng mga pulis, ng mga sundalo. Yung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, ayaw ng mga pulis, ayaw ng mga sundalo. Pero ganito kabobo si Bongbong Marcos na alam mo talaga na hindi gumagana ng tama yung utak niya Because kung ako ang presidente at nakita ko ganito ang resulta ng eleksyon sa absentee voting, ang pulso ng mga sundalo at pulis ay Duterte, dapat naglagay na ako ng PNP chief na hindi konektado sa mga nangyaring political harassment sa Pilipinas. Di ba? O sana, pinili ko na. Kasi pag inilagay ko si General Torre sa sa pagiging PNP chief, mga bossing, alam ko na sampal yun doon sa mga pulis na bumoto against sa ni Bongbong Marcos. Siguro against doon sa mga kandidato ni Bongbong Marcos. Ito kung gusto lang talaga ni Bongbong na maging maayos ang Pilipinas, hindi niya ilalagay dyan si General Torre. Kasi pag nilagay mo si General Torre dyan, parang yung pulso ng kapulisan at ng kasundaluhan hindi mo pinakinggan. Di ba? Bakit? Si Torre ang nag-aresto kay Pangulong Duterte. Siya ang kumidnap. Ipinadala sa ibang bansa without due process. Siya ang kinasangkapan. Gusto mong makipag-ayos sa mga Duterte. Tapos, sinasabi mo na mahal mo mga pulis. Ang pulso nga ng mga pulis, ayaw nila nung nangyari kay Duterte. Tapos ang inilagay mo dyan, si General Torre. So, ibig sabihin, bumabawi ka doon sa mga pulis dahil hindi binoto yung mga kandidato mong mga tanga. Mas binoto pa nila yung mga kandidato ni Duterte. Therefore, ilalagay ko si Torre para mainis kayo.
Oh, at ilalagay ko si Torre para mainis ang bayang Pilipinas. Kaya nga tatanungin mo ko, si Bongbong Marcos ba nagtatrabaho pa siya para sa Pilipinas? Hindi na. Oo, nagtatrabaho na lang si Bongbong Marcos para asarin tayo. Bakit? Putang ina, sabi niya hindi niyo ako kayang mahalin eh. Ang dami ko nang inubos na perang ayuda para sa inyo eh. Tapos putya, hindi nyo pa rin ako mahal. Ganun, asaran tayo. Kaya in the next 3 years, alam mo gagawin yan? Puta, asaran na lang yan. Wala na. Papunta talaga tayo sa impyerno. Pabagsak talaga bayang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, sana hindi magbago isip ni Inday. Kasi puta, kung ako si Inday, hindi ako tatakbo sa 2028. Sinong gagong gustong maging presidente ng wasak na bayan? Wawasakin ni Bongbong Pilipinas. Wasak na nga sa 3 taon eh. Yung susunod na 3 taon, mas wasak pa. Kaya kailangan talaga natin, alam nyo kung ano, revolutionary government. Kailangan natin ng revolutionary government. Kailangan talaga yung mga congressman, yung mga senador, lahat yan mawala. Ethnic cleansing kumbaga. Kailangan natin linisin ang bayang Pilipinas mula sa kailalim-ilaliman. Kailangan natin ayusin na yung sistema ng ng gobyerno. Kailangan ang military at ang pulis ay maglagay ng isang magaling na leader na talagang walang politika sa isip at gustong ayusin lang ang Pilipinas, maglagay doon tapos ayusin ang Pilipinas and then saka magkaroon ulit ng eleksyon. Alam mo, ganyan ang ginawa ni General Traore diyan sa Burka de, ano ba yan? Diyan sa, anong bansa na pala yun? Yung Burka de, siya naman nakalimutan. Ang hirap kasing banggitin nung nung kanilang bansa eh. Oo, nawala na dito yung lagi pa namang kinukwento sa akin yun. Tapos hindi nakakalimutan ko. Dahil lang hanapin ko. Hindi ako matatahimik eh. Pagka hindi ko nakita yun eh. Ito. Si General Traore ng saan ba to? Si General Traore sa Burkina. Si General Traore ng Burkina Faso diyan sa Africa. Alam nyo, matindi 'yon. Siya isang major lang. Nakumbinsi niya yung bayan niya na tsaka yung militar and yung otoridad na agawin yung hindi ko sinasabi agawin nyo Inakwento ko lang sa Burkina Faso. Agawin yung kapangyarihan. Hindi naman agawin yung kapangyarihan, pero pababain yung current na gobyerno. Siya ang inupo ng mga sundalo at kapulisan. Kumbaga parang military junta, tapos siya ang inupo and then inayos niya yung Burkina Faso. Alam nyo ba, mga bossing, na ang Burkina Faso backwards, parang yan. Medyo magulo sobrang gulo talaga yung Africa. Kung ano yung na-envision mo ng Africa, talagang yun siya. Pero alam nyo ba na 1 taon after ng pamumuno nito ni General Traore, ni Major Traore pala, itong Burkina Faso, alam mo, isa na sa pinakamayaman na bansa diyan sa Africa. Alam mo, unang-unang ginawa ni General Traore. General na ba si Traore? Basta si Traore. Si President Traore na lang kasi siya na presidente ng Burkina Faso eh. Ang ko sa General Traore tsaka Traore. Magkasin sila, kasin. Magkasing kulay sila, pero hindi sila magkaano-ano. Si Traore, ang ginawa niya, unang-una, tinanggal niya yung corruption. Alam mo kung paano niya tinanggal corruption? Kaya sila nagkagulo-gulo dahil sa corruption eh.
Alam mo kung bakit, kung ano yung corruption na tinanggal niya? Tinanggal niya yung koneksyon ng bansa nila sa mga Amerikano at saka sa mga European. Tinanggal niya, sabi niya, tablado kayo. Back to zero tayo. Magsilayas kayo dito. Ayaw ko na sa inyo. Alam mo kung anong ginawa ni Traore? Nakipagkaibigan siya, alam mo kung kanino? Sa China. Nung kinaibigan niya yung China, anong ginawa ng China? Binigyan siya ng magagandang deals. Binigyan siya ng magagandang deal. Oo, mababang interest. Ako ang magdi-develop ng ng iyong bansa. O ano nangyari? Ano nangyari? Ang yaman na ngayon ng Burkina Faso, putangin na mas mayaman pa yun sa Pilipinas. Sila na ngayon ang number one na nag-i-import ng nag-export pala. Sila na ngayon ang number one nag-i-export ng kamatis. Meron na silang bullet train. Meron na silang malalaking mga ospital. Putaragis yan. Ang ganda na ng bansa nila. Sabi ko nga sa inyo, 1 taon pa lang na umuupo yan. Because talagang pinutol niya yung ties. Pinutol niya yung ties ng bansa niya sa mga racist na kumukubkob sa kanila, which is European nations and American. Dahil pagkasundo siya with China, o nangyari, i-research nyo, si Traore ng Burkina Faso. Tingnan nyo kung gaano nag-improve. First world country na yung kanyang bansa. Alam nyo ba na yan yung isa sa mga gusto ni Pastor Apollo Kibuloy na gawin sa Pilipinas? Yung katulad ng ginawa ni Traore. Yung katulad ng ginawa ni Traore na alisin yung corruption, linisin yung corruption. O kita mo ngayon, nakikinabang na sila. Alam nyo ba after 1 year, kasi dapat 1 year lang siyang uupo eh. After 1 year, dapat ang tao magtatalaga na ng bagong presidente ng kanilang bansa. Alam mo ginawa ng tao? Ayaw na siyang paalisin. Alam mo ba na gusto ng tao, wala nang katapusan eh. Sabi nila, presidente forever. Hanggang buhay siya. Bata pa. Hanggat buhay ka, ikaw na presidente namin. Dahil nga nakita nila, ang ganda ng ginawa niya dun sa bayan niya. O sana ganyan din sa Pilipinas. Dapat ganyan din ang gawin ni Bongbong. Mantakin mo. Si Traore, kailangan niya pang mag-military junta para lang magkaroon siya ng kapangyarihan na ayusin yung bayan niya. Si Bongbong Marcos, ibinoto na siya ng 31 million na Pilipino. Nasa kanya na yung kapangyarihan, putya, yung gagamitin na lang niya sa tama, ewan ko. Kung ano nangyari sa kokote ng tokmol na yan, imbis na ayusin niya yung Pilipinas, winawasak niya. O, hindi ba? Anong klase yan? O, kaya ayan, idiretso natin itong itong tanong. Napakaganda nitong tanong na ito eh. What happened to the KOJC, the Duterte incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. I do not understand too well the question. Performance is always. Hindi mo naintindihan o ayaw mong intindihin, sir? Ang question kasi ganito. Alam mo naman yun, Bersamin. Ikaw naman, putangin na, tatanga-tangahan ka pa eh. Si General Torre, puro kabalbalan ang ginawa. Nakilala nga si General Torre dahil sa kahayupan niya sa Kingdom of Jesus Christ eh. Una siyang nakilala doon sa NCRPO noong siya ay maging bias sa isang road rage case. Bias. Ibig sabihin, may tendency talaga ito si Torre na maging aso. Na maging padrino. O, di ba? Talagang pinapadrino at pumapadrino itong kumag na ito. O, pagkatapos niya doon, dinala siya sa Samar. Anong nangyari sa kanya sa Samar? Persona non grata dahil nakikialam daw sa partisan politics. So ibig sabihin ginawa na naman siyang aso. Kinasangkapan na naman siya. Oh, pagdating niya diyan sa Region 10, Davao City, anong ginawa niya? Ayan. Region 10 ba Region 11? Basta in Davao City.
yung region na may hawak dyan. Anong ginawa niya? Pinasok yung Kingdom of Jesus Christ kahit na wala siyang harassment talaga. Iba yung pangalan sa warrant of arrest. Iba yung iba yung hinuhuli. Iba yung address. Pumasok doon 16 days. Winarak yung lugar. Binaboy po mga tubol ng mga pulis ang titigas. Sa sobrang tigas, hindi na malunok ng inidoro. Ngayon, hindi ko alam kung kinakain ba nila bulitas. Nagbara lahat. Kaayos-ayos ng mga kubeta. Puta ragis. Ano bang gagawin mo sa kubeta? Tatai ka. Ipa-flash mo. Kasimple-simple, putang ina niyan. Papaanong nagbara-bara yung mga hayop ng mga kubeta na yan? Ang dudumi. Nanlilimahin. Binaboy talaga nila. Yung kung saan-saan umiihi, dumudura. Bawal na bawal yung dumura dyan eh. Alam ni ni Tory dahil iglesia, gusto mo dumura ako sa simbahan nyo? Hindi ba bawal dumura sa simbahan? Yung mga PNP na ito, nung nandiyan dyan sa loob ng KOJC, walang ginawa kundi hayupin. Yung compound, dumura, matulog sa damo. Inising lang sila dahil yung mga taga doon nagwawalis na, mga nakahigapang mga kupal. Pasweldo ng taong bayan. Tas anong ginawa? Pineper spray pa yung senior citizen na si Sister Nori, di ba? Ganyang kahayop ang mga yan. Pagkatapos yung ginawa niya kay Pangulong Duterte, yung kahihiyan na hindi siya makasagot sa Senado, alam mo yun, Bersamin. Putya naman, nagtatanga-tangahan ka eh. Alam mo kung ano yung nangyari ron. O bakit hindi mo kunyari, ay yun, hindi ko alam. Let him show us. Gago. Hindi dapat ganun. Kailangan, pag naglagay ka ng tao dyan, alam mo, kilala mo. Alam mo yung kapasidad niya, capabilities niya. Alam mo kung ano yung topak niyan. Baka mamaya nilagay mo dyan, tapos putsang ina, iuwi niyan lahat ng baril sa bahay nila. Hindi mo alam eh kung ito ba talagang gobyerno natin nagba-background checking ba talaga o hindi. O talagang yan ang standards nila. Pero clearly, si Bersamin dito nagsisinungaling siya. Sabi niya, hindi klaro sa akin yung tanong, hindi klaro sa iyo yung tanong kasi nga hindi mo kayang sagutin yung sinabi. Mantakin mo yan, normal na tao, alam niya kung ano nangyari sa KOJC. Ikaw, executive secretary ka, di mo alam na binaboy ni Tory yan? Kaya nga ang tanong Sir, ang tanong, nakilala po si Tory bilang isang balasubas na NCRPO na chief, balasubas na chief dyan sa Samar, naging balasubas sa Davao, balasubas na CIDG. So, ano pong ine-expect natin sa kanya as PNP chief? Oh, kayo na bahala sumagot. Depending on the situation. In these kinds of operations of the police, he was given an assignment, yung KOJ, ang sinasabi mo. He went at it like it was an ordinary thing. Pumunta siya doon. He went at it just like an ordinary thing. So, ordinary lang sa inyo na yung warrant of arrest, hindi para sa hinahanap mo na tao. Papasok siya sa bahay mo. Anak ng putya, Supreme Court Justice ka pa naman. Ang warrant of arrest para sa ibang tao, pero gusto ko siyang hanapin sa bahay mo. Ang address nito sa Antipolo, pero nandito ka sa Quezon City, gusto ko pa rin hanapin sa bahay mo. Wala ka nang tanong-tanong. Papasok ako dyan sa ayaw at sa gusto mo. Nakita mo ba dito? Basta feeling ko nandiyan siya. Hindi ko nakitang galing sa labas, tumakbo, pumasok sa loob. Pero sa tingin ko nandiyan siya. Paano nandito? Hindi naman taga rito yung wala kang pakialam. Ihabla mo na lang ako. Kung meron kang reklamo, hindi ito ang lugar para magdebate tayo. Papasok ako sa ayaw at sa gusto mo. So yung ganun sa'yo, Bersamin, okay lang? Hayop ka? Huwis ka pa naman? Supreme Court Justice pa, tapos putang ina yung mga ganyan sa'yo, okay lang? Anak ng tokwa talaga. Alam mo, minsan, ito yung frustrating na part sa trabaho natin. Yung kitang-kita mo naman kung papaano tayo tinatarantado, pero sila yung nasa posisyon, tapos tayo, reklamo lang ng reklamo. Hay nako, ang hirap talaga. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito?
Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.